Hello everyone, welcome back sa aking channel. So for today's vlog ay ngayon ay ito na ang ating last video for this year 2025. So ngayon guys, mayroon tayong kasama which is ang aking blockmate sa college. Si Rose Ann, ayan. Pinakamaganda niya sa Ayan. vlog. Ay wow. Okay. So for today's video, ngayon tayo ay magkakaroon ng parang it's kinda parang nangyari rin to last year which is ang usapan natin for this last video. Ngayon, magkakaroon tayo ng 6 na parts for this one. Hindi tayo mag-Q&A ha, ate ko. Okay, hindi tayo mag-Q&A but fortunately ay magkakaroon tayo ng 6 parts and per parts ay magbibigay tayo ng parang something na parang, wari, for this part 1 is magbibigay ka ng 5 na related dun sa ano na yan, sa part na yan. And now, ngayon magsa-start na tayo. And for this one is, okay, for the part 1 is yung, what are the lessons for this year 2025? Ayan. Ano yung mga natutunan natin for this year 2025? Ayan. Ako muna ba or ikaw muna, ma'am? Ikaw muna, ma'am. Okay, for this year 2025 ang una kong natutunan for this year is hindi lahat ng sobrang tagal sa'yo or nagsistay sa'yo magsistay sa'yo hanggang dulo. Kasi ayun, dahil may mga umalis na sa buhay ko, okay lang 'yan. And ayun, and may mga umalis na sa buhay natin na hindi naman talaga magtatagal sa atin and dumaan lang talaga sila sa buhay natin talaga to make you grow. Yun. Okay? Second is yung ano pa ba? Ay hindi lahat ng tao hindi lahat ng nasa buhay mo ay totoo. Ayan, ranas ko yan ngayong 2025. Grabe yung trauma ko dyan sa part na yan. Kasi, hindi lahat kasi ng nasa buhay mo is talagang totoo sa'yo. May mga times na nandyan sila if you are like, may nakukuha pa sa'yo. Yan, di ba? May nakukuha pa sa'yo. Kasi, as long, di ba, isa sa pinaka dahilan nun is, kung may kaya ka, ganun, di ba? And kaya ka pa nila, mapipiga ka pa nila kung ano makukuha pa nila sa'yo, which is yun. Diba? Third is, wag kayong masyadong magmamadali sa love life. Ang dami kong nakikita dyan na nagmamadali sa love life and natutunan ko yun na dapat hindi tayo nagmamadali for that. Kasi, if you want to have someone sa life mo, is dapat meron efforts, dapat committed ka talaga for that. Number 4 is, like, dapat marunong ka magbasa ng tao. Ranas ko yan, yung taon na to. Kasi, gaya nga ng sinabi ko dun sa pangalawa ko is, for me, dapat ka marunong magbasa, which is, paano mo hahawakan yung taong yun, paano ka makikisama, kasi may mga times na yung mga tao is, plastic sobra. Do you agree with that? Kasi, may mga iba kasi na parang, okay, di ba? Hindi ako nagpapatama kung sino-sino ha. Wala akong pinapatamaan dito. Wala kayo. Okay. And last one is, dapat hindi ka masyadong galitin sa buhay. Kasi, simula nung taon na to, kasi sobrang galitin talaga ako. Grabe, anger issues ko. Grabe. Diba? Grabe yung mga anger issues natin for that. Hindi naman may iwasan na magkaroon tayo ng anger issues, di ba? Pero dapat maiwasan lang siguro kung kakakayanin. Yan. Okay. Ayan na siya. Ayan. Ikaw naman, ate ko. Ayan. Pwede bang sagot dito is magmamaganda na lang ako? Ay? Hindi.
So, ayun, ano natutunan ko this year, 2025. For me, first ko is yung um, hindi ka paborito ng lahat. Yes. Hindi ka paborito ng lahat. Kasi may times na, di ba, nagkwento ko sa inyo. Tapos, ano kasi yun, like, may casting na yun. Tapos, ang casting talaga nun, originally casting nun, is demon yung role ko. Which is big role din siya sa, sa buhay ni Jesus na, dun sa chatro. Tapos, kaya ko naman yung role. Kaso, hindi kasi talaga ako favorite eh. Ano gagawin natin, di ba? So, ano nun eh, like, parang 1 month or 2 months na lang magpapalabas na kami. Nag-quit ako kasi, actually, dapat hindi ako mag-quit. Kasi parang tinanggap ko na okay, magkokora na lang ako. Okay, shit, ano na lang ako, supporting actors na lang ako, ganun. So, okay ako, like, okay sa akin. Pero nalaman kasi siya ni mama. So, nagalit sa akin si mama. So, nagalit sa akin si mama. Tapos, yung galit na yun, sabi niya, mag-quit ka dyan, umalis ka dyan. So, umalis ako doon. Tapos, I realized na hindi ko naman kailangan ipilit yung sarili ko kung talagang ayaw na talaga sa akin. Kasi hindi ako favorite, hindi ako kasama sa favorite ng director. So, bakit ko pa ipagpipilitan kung like parang last choice or second choice na yung ibinibigay sa akin doon. Kaya after nun, parang naglalo talaga ako dun sa chat. And I realized na kung hindi ka favorite ng iba, meron namang ibang may favorite sa'yo. Like, gaya din nung after nun, malaman din ng mga ka-SSLG ko na umalis ako sa chatro because of that reason. Nagkaroon ng contest sa labas ng school ng acting, Kemerut, gano'n. Tapos ako yung ginawa nilang bida. Kasi naniniwala sila sa capability ko. So, tapos nung ako yung ginawa nilang bida, dalawang music video bida ako, tapos short film bida din ako. Pero yun nag-champion sis. Sinampal ko yun sa kanilang lahat na sino ang Ceres, ganon. Kaya sobrang, realization and lesson sa akin na hindi ka favorite ng lahat. Kung hindi ka favorite ng iba, at least merong naniniwala. At least merong may favorite. Diba? Yeah. You don't need to prove yourself to others kung hindi ka naman talaga gusto, di ba? Tama. Hindi mo kailangan mag-beg. Ayun yun eh. Ayun yung Yeah. hindi mo Tapos na tayo sa ganung part. Okay? Tama, iwanan mo yung pagiging beggar mo sa 2025. I-welcome mo yung sarili mo na hindi ka na beggar sa 2025. Charesa. Second, acceptance. Dalawa lang naman kasi natutunan. Sa buong taon, dalawa lang natutunan. Hindi, acceptance. Ano na lang to, parang summarization na lang ng natutunan. So, acceptance kasi kailangan mo i-accept yung mga makukuha mo or mga nagiging results sa life mo. Kasi what if redirection pala talaga siya? Like yung sa sa major ko, di ba? Iniyakan ko siya. Syempre, hindi naman like madali na i-move forward yung pag-iyak dun or yung pagtanggap dun sa result na nakuha mo. Pero at least, makaka-move on ka and ma-accept mo na, okay, baka redirection talaga siya. That's why I'm waiting sa possible na mangyayari sa next year sa major shift ko. And like, literally naka-move on ako sa business. Dead ma sa inyo business. Ako to, yung hindi niya tinasa. Ayun lang, parang summarization na lang. Wala akong masabi, pero ayun. Acceptance and hindi ka favorite ng lahat. Don't be like it. Yes. Ayan. Galing. Okay. Galing-galing naman. Okay, for the part 2, eto ha. Okay. Okay. Sa mga dito, ayan, yung mga viewers na nandyan sa baba ay dapat maging matalino tayo sa pag-comment for this part ha. Okay. For the second part is, for this year 2025, bakit nga ba mahirap maging mabuting tao sa panahong ito? Okay, number 1 for that is, naranasan mo na kasi matroma.
Yes. Naranasan mo na sobra. 'Di ba? Kasi kung paulit-ulit kang magiging mabuti sa tao, and dahil nga sa traumatic ka na, dahil ang dami mo na naranasan for that, ba't ka pa magiging mabuti, di ba? Pag-iisip ka, mag-overthink ka, bakit ganito yung mga nangyayari sa akin? Bakit ginaganito ako ng mga tao? And doon nagiging dahilan na hindi nagiging good or hindi nagiging mabuti talaga yung mga tao ngayon. Second, ayan, siguro hindi lima to. Second for that is ugali mo talaga yun. Ugali mo talaga yun. Ayaw mo maging mabuting tao. Ugali mo talaga yun. Ayan. Number 3, ayan, siguro ito na lang. Number 3 is alam mo na yung mga tao sa paligid mo kasi for you is hindi magiging mabuti talaga sa iyo. So mahirap maging mabuti for that, 'di ba? 'Yun. Ayun lang. Napaka-ikli pero dapat matalino tayo guys sa pag-comment for that ha. Okay, next. Ikaw naman, Ate Ko. Well, for me, ano ulit yung tanong, di ba, bakit maraming masama? Bakit yung ugali? mahirap? Mahirap maging mabuti. Mahirap maging mabuting tao. Oo, mahirap maging mabuting tao. Kasi, siguro, kasi, di ba, masasabi natin na yung pinaka-best year talaga, nag-last lang siya nung parang 2018, 2019. And after nung nag-pandemic, parang halos lahat ng tao, alam mo yung mga pariwara na tao na parang nabubuhay na lang kasi kailangan, ganun. Kaya yung iba, alam mong kaya naman nilang magsikap. Naiisipan nilang gumawa ng masamang gawain. Which is, ayun yung nagli-lead sa atin para hindi tayo maging mabuti sa iba. Para pili na lang yung bigyan natin ng pagiging mabuti natin. Kasi sayang kasi parang, ano pa yung point? Para saan pa yung pagiging mabuti natin kung tatarantaduhin lang din naman tayo ng mga tao. So parang, ang pangit kasi na sabihin natin, ay like, ibabaon natin sa isip natin na kailangan mo maging mabuti para mabuti rin yung trato sa'yo. Paano nga magiging ganun kung dati pa, tarantado na talaga siya, masama na talaga ugali niya. Paano ma-reciprocate yung pagiging mabuti ng tao, di ba? Kaya, kahit mabuti yung loob mo, mabuti yung puso mo, mas pipiliin mo na lang maging masamang tao. In a way na, hindi ka na magiging mapagbigay, like dati, kung gaano ka naging mabuting tao, ganun. Kasi, wala, ayun nga, ang daming changes na nangyari sa mundo natin na hindi na natin siya, like, mababalik. Mababalik man kung lahat din tayo magtutulungan. Ganun. Yun lang. Okay. Oh, yun lang. Hindi na namin nililima yun kasi yun na yun kasi yun yung pinaka-best na dahilan for that. Kasi ayun, yung sinabi ni Roseanne, yun. Ba't ka magiging mabuti sa tao? Kung hindi naman sila mabuti sa'yo. And which is right na ang mga tao kasi ngayon wais na matalino na ngayon, di ba? So ba't ka magiging mabuti kung hindi ka naman ginagawa ng kabutihan, di ba? And for this one, ayan. Okay, go. Meron ka pa. Okay, go. Sorry. Go. Charas, hindi. Yung pagiging mabuti. Wala na, nagtampo na siya. Diba? So, ang pangat lang talaga. Ginagamit lang nila sa iyo. It's better na kung ano yung trato nila sa iyo. Yun yung reciprocate mo. Hindi na kasi parang magmumukha ka ding beggar dun kapag masama na yung trato sa iyo, tapos magiging mabuti ka. Yeah. Okay. Tama. Okay. Ito na, yung part 3. Oh my goodness gracious. Ayan, for part 3, medyo may revelation tayo dito. Mga maling desisyon na ginawa ko for this year 2025. Okay. Ako, number 1. Kaya,
Coach? Go. Coach ba dito sa ano na to? Okay, for number 1 ay masyado akong nagkaroon ng tiwala sa maraming tao. Number 1, masyado akong nagkaroon ng tiwala masyado sa mga tao na hindi ko iniisip kung talaga ba ang katiwa-tiwala sila, guys. Ayan. Okay, ha? Huwag niyo akong i-judge, ha? Okay. Okay. Kasi, pero nagkaroon naman tayo ng ano dyan, ng lesson for that, na dapat hindi ka marunong magkaroon ng tiwala sa ibang tao. Yan. Number 2, Feel ko sa love life. ay, oo nga, no? Ayun, yun, tama yun. Ikaw na magsabi. Sorry. Ikaw na magsabi, pwede na yun. Ako na, next na ako. Hindi, I mean, ikaw na mag-reveal ng number 2. Number 2 na sinabi mo sa akin. Alam niyo ba, guys? Kasi naman talaga, hindi na gaganunin ko na kung magkalapit lang kami ng bahay. Just stress ko sa kanya. Pero may natutunan naman siya. So, ayun na yung mahalaga. Okay na yan. Hindi na namin para pahabain. Ayun. Ayan, hindi ko ni-reveal dito sa YouTube. Nagkaroon kasi ako ng love life, guys. Oo. Kahit kaya mama, hindi nila alam. Hindi nila alam. Ayun. Tapos naman ako. Okay, tapos na ako dun sa face na yon. Ayoko na. Hindi para mag-iyak-iyak dyan. I'm so proud. Proud best friend here. Hindi para mag-iyak-iyak sa kanya kasi may mga dahilan rin naman. Okay, ikaw naman. Ay, ako na. Yes. Biggest mistake. Shit. Parang magiging masama yun. Chares. Okay guys, maging matilino sa pag-comment ha. Okay, basher. Huwag kayong basher dyan. Chares. For me, biggest mistake ko this year, love life din. Love life, kasi grabe this year kasi, guys, don't judge me, okay? Kasi mayroon ako naka-fling before, and then, yung naka-fling ko na nag-end kami by like November, October. Kukwento ko sa inyo din. Parang kilala ko yan. Charing lang. Parang kilala ko yan ha. Charot lang. Hindi. Uy, wag na i-reveal. Hindi i-reveal dito. Hindi i-reveal. Tama. Buti guys, hindi ko kinuwang ninang. Oh my God. Pero ayun, biggest mistake ko yun. Pero, tapos, yung isa, wala na akong biggest mistake. Ayun na talaga. Kasi ayan. Thank you po for watching. Bye-bye! Ay. Bumaba na siya. Ayan. Yun lang guys. Ayan. Wala kaming lima. Wala pala tong Actually, wala kaming listahan dito ha. Wala kaming hinanda. Kaya medyo kami. Nag-iisip talaga. Ang hawak ko guys. Uy, di ka para mag-promote dito. Hindi ka para mag-promote dito ng kung ano-ano. Okay, number 4. Okay, number 4. Another for that is for this year, 2025 ko Okay, ano yung mga red flags sa friendship na na-encounter mo for this year? Ako first. Go. Okay, red flag sa friends naman siguro yung parang, alam mo yung, hindi ko kasi alam yung like literally tawag niya, pero yung parang, i-gaslight ka na kunyari, like parang pabibigat. Manipulation? Yeah, parang minamanipulate ka sa emotion mo. Kasi kunyari, like, hindi ka talaga pwedeng pumala or hindi ka talaga pwedeng lumabas. Pero parang magsasabi sila ng isang phrase or what na para like makakapag, sa'yo na, tama ba na hindi ako sumama? Tama ba na ganito, ganyan? Which is kahit parents mo na yung nagtigil sa'yo or nagsabi sa'yo na bawal ka nga talaga. Parang gano'n.
sobrang red flag na po yun. Tsaka yung, ano, late cancellation. Like, sis, nakabihis na ako, naka-makeup na ako, tapos sasabihin mo, hindi tuloy. Ay, tingin lang ako. Chares. Rumispeto kayo sa time. Oo, respect na time ng mga tao. Kasi, ano eh, hindi naman sa, like, mga artista kami, ganun, para sabihin na may schedule eh. Pero kasi, naglalaan ng time, naglalaan ng schedule sa inyo yung tao. Bigla niyong isa-cancel. Sayang. Pero ayun, yun lang sa akin, sayang. Okay. For me lang, for me, yung mga red flags na encounter for this year is yung mga friends mo, walang interest sa'yo. Yung, what I mean to say that is, parang, bored sila kapag kasama ka. Parang ayaw ka nilang kasama, ganon. Okay, did you get me? Ayan. Na, like, parang napipilitan lang silang kasama, ganon. Diba? Encounter ko yan, number one. Mm-mm. And number two is, hindi sila, yung parang ganito, ay wait lang, ito yung situation. Okay. Second is, like, kung wari, you have a event. Okay, may event, kung wari ako, ayun, encounter ko to. May event ka na parang in-invite mo yung mga friends mo. But, parang hindi sila interested na parang ganito. Umattend sila ng event na yun. Or that. Umattend sila ng event and napansin ko lang na parang bored sila, parang ayaw nila kasi hindi sila happy. 'Di ba? So, it's either tawag dito, ito, na-encounter ko rin sila na nag-basketball lang sila dun sa event na yun. Na hindi dapat, ang usapan natin, magbabanding tayo pare-pareho, pero hindi. Sila lang nagbanding, hindi nila ako niyaya. Diba? Parang connected rin to dun sa sinabi ni Rose. Parang, what's the point of inviting you guys to, na parang mag-basketball kayo dyan. Di ba nagbabanding tayo? So, dapat hinaman nyo na lang rin ako. Ganon. Diba? Diba? And dapat, sa una pa lang, nagsabi na lang sila na, ayoko, kasi parang I'm bored. Kaya isa naman parang napipilitan lang, yung mga ganong bagay. Ayoko ng ganong friend na parang nakakayamot siya, tignan, nakakayamot kasama yung mga ganong friend na parang, pilit na pilit silang sumama, pilit na pilit silang makabanding ka, ganon. Diba? Kasi, ayun rin, kasi siguro ayaw kanilang masaktan. Pero mas maigi ng alam mo na hindi sila sasama kasi bored sila. Kaysa naman sa sumama sila, pero hindi naman pala sila interested dun sa event na yon or sa nakasama ka, ganun. Did you get me, guys? Ayan. Yan. Ayun. Yes. Sa part 4. Tapos na tayo for part 4. Mga bagay na kailangan na natin bitawan for this year. Ayan. Kailangan kong bitawan. Ikaw ba, Rosen? Ikaw ba, Goch ka na? Parang I can't let go. Chares. Go, ikaw muna. Iiwanan ko na yung pagiging trusted ko masyado sa ibang tao. Masyado. Diba? Masyado. Magiging trusted. Ganun. Kasi ang hirap na mag-trust sa ibang tao as in, guys, sa panahon na ito. Diba? And, pa ba? Parang wala na. Yun na lang ang bibitawan ko eh. Okay. Ikaw naman, Rosa. For me, bibitawan ko this year is yung pagiging beggar ko. Kasi sobrang naging beggar ako this year and I want to change myself. Hindi ko na pa maging beggar ulit ako next year. Tapos, bibitawan ko din this year ay yung
Chares. Love life niya. Charot! Yung Love ano, life niya. alam mo yung Charot. wala kang love life. Ay, hindi na para mag-love life dito. College tayo. Tama. Walang Dami natin ginagawa sa buhay. Sa buhay ko, sa utak ko, ang love life na yun. Pero pag siya, go. O, go. Ano pa? Ano pa ba? Famous you, yung pagiging sobrang tiwala. Kasi, ano parang doon ako mas mabilis na naluloko or what, kapag sobrang tiwala. Masyadong tiwala rin. Yes, tsaka yung attachment issue ko. Gusto ko na siyang bitawan kasi, oh my God, ang hirap mabuhay. Kapag like, may attachment issue ka. Like, di naman siya like, okay na mahirap mabuhay. Like, yung attachment issue dun sa mga guys, ganun. Okay ako with friends, pero if like yung sa, alam mo yun, yung mga usapan, Okay. ang hirap. Buti in-explain mo. Baka mamaya may mga ano dyan may mga tao dyan na alam mo. Sorry. Ayan. Ayun, sobrang hirap ng ganun. Kasi, alam mo yun, parang makakonfuse ka na rin sa sarili mo. Kaya, as, nung 2025, kung kaya ko talaga, pinipigilan ko yung attachment issues ko na yun. And sana this upcoming year is, wala na siya ng tuloy. I mean, like, matanggal ko na talaga yung bagay na yun sa sarili. Yun lang po. Thank you po! Charis. Ayan. Yan. Sana maiwan na natin talaga sila. Yung ating mga sinabi dito. Pero for me naman, maiiwan naman siguro natin. And for this last one, guys. Ayan. For this last one or part 6, ay, eto na. Ay, hindi ako emotional dito, napa-high lang ako. Ano yung magiging message natin for this year bago tayo matapos sa taong ito dahil as of now November 12 December 12 December 29 we have 3 days to go before matapos tong taon na to. Ano yung message natin for this one? Medyo for me parang magiging mahaba itong part na to. Part 6. Message sa sarili? Parang mas better ikaw, kung message mo sa sarili and message sa for this year 2025, ganon. Yeah. Okay. Go. Sino una? Ako, Ikaw muna, gusto mo? Ikaw na? Coach ka na ba? Oh, go lang. Go. Ready na ako. Ready na umiyak. Ready na tumawa. Hindi. Apakagaling, hala. Ay, wala pa pala. Wala. Okay na. Go na. For me, message ko for myself na lang kasi kahit mahal ko sarili ko. For me, message ko, sobrang dami mong napagdaanan ngayong taon. And sana, next year is malampasan mo ulit. And sana next year, mas maging strong ka. I know na sobrang down ka, sobrang dami mong napagdaanan this year, and alam ko na ang dami mong mga suicidal attempts this year, lalo na, like, literal na sobrang dami, kasi parang gabi-gabi lalo na nung may pasok ka na, gusto mo nang, pero, I'm so proud to you kasi nakaya mo, and lumalaban ka, and now, nandito ka pa rin. Kausap ka pa rin ni Ryan. And, aabot ka pa sa New Year, aabot ka pa next year, and aabot ka pa hanggang sa makagraduate ka. And, I hope na patuloy ka lang maging proud sa sarili mo at patuloy ka lang din sa buhay kasi lahat naman na yan is may reason kung bakit. I love you, Rizal! Ayan. Ayan. For this year, ayan. Ay, Coach,
Ayan, umiiyak na siya. Ayan. Chares, go. Si Ryan na po pala, hindi Ayan. na ako umiyak. Okay. For me lang, message ko for this year and para sa sarili ko, buwisit ako sa iyo 2025. Pero, nabubwisit ako kasi ang dami mong pinagdaanan, ang dami mong problems, ang dami mong alos like alos like you give up everything para lang maging okay ka. Pero hindi. Mas naging mas naging growth, mas naging anong tawag din sa na yan? Hindi sa matapang. Naging mas Matatag. fighter ka pa, Ryan. Naging mas fighter ka pa for this year kasi ang dami, parang hindi na mabilang sa kamay kung napakadaming dahilan, napakadaming problems na dumaan sa iyo, pero like hanggang ngayon nandito ka pa rin and kasama mo pa rin yung mga ibang tao na okay sa iyo sa 2026, 'di ba? And I'm so grateful rin na kahit ang dami kong pinagdaanan for this year 2025 ay ayun nga, naging fighter ako, mas lalo akong nag-growth, mas lalo akong may natutunan, mas lalo akong may binago sa sarili ko na kailangan mong baguhin, 'di ba? Na kailangan baguhin. And I'm also like same with Roseanne, I'm also almost like ayun na ang dami kong attempts rin na parang gusto ko na mag-suicide. Guys, ayan, don't judge me guys. Kasi napakadami naming daan. Dami talaga. Ayan, 'di ba? Kasi college student pa lang kami. Pero parang ang dami na namin responsibilities. Na para bang nagtatrabaho na kami as in. 'Di ba? And syempre, natutunan ko rin dito sa na hindi talaga lahat ng tao is may gusto sa iyo. And natutunan ko rin for this year since hindi naman sa practice teaching, nagkaroon lang ng experience sa school na ang dami-dami kong nasaksihan na mga teachers ay magkakaibigan sila sa harap-harapan. But kasi ganun sa work field. Oo, kasi ganun sa work field, 'di ba? Tama 'yon. Na ganun sa work field, parang kailangan mo na lang magkaroon ng closure para mas may maabot ka. Ganun kasi natutunan ko rin 'yan sa work eh. Kahit sa ang work, guys. May mangyayaring ganyan. And natutunan ko rin doon kung magpapa-apekto ka kasi yun kilala kong teacher, kung magpapa-apekto ka doon sa mga kasi hindi lang naman sa friends nangyayari yan, kahit sa work field talaga as in, 'di ba? Kahit saan. Kaya nga. And syempre, madaming nakakita sa iyo, mamaya sasabihin sa iyo, may mali ganito, 'di ba? Kung makikinig ka sa mga ganon, kung makikinig ka naman sa mga negative na hindi naman criticism, ayan, isa rin to sa gusto kong like ang dami kong times na parang tumanggap ng criticism and I growth for that and naging 'di ba? Kasi iba kasi yung criticism sa nagbibigay lang ng hate. Mas okay sa akin na nagbibigay ka ng hate and nagbibigay ka rin ng criticism. 'Di ba? For that. Kasi mas lalo ka mag-growth. Hindi yung nagbibigay ka lang ng hate, 'di ba? Yun lang ang natutunan ko for this year and sana 2020 and sana for this year 2026 for next year mas lalo ka pa maging fighter, Ryan. Ayan. Wag kang magpapa-apekto sa problema mo kasi sabi nga ng may pinanghawakan kong isang quote, ay problems lang yan, dadaan lang yan sa buhay mo, mas magiging fighter ka for that. Yan, di ba? Hindi ka dapat magpapa-apekto dyan kasi ayun yung nakatatak sa kukote ko, ha. Yan. Ewan ko kung okay sa inyo, but for me okay rin for that. Okay yun sa akin for that, yung ganong mindset. And guys, thank you so much and yun lang, isa rin sa mensahe, guys. Maraming salamat, guys,
Kasi nakasama ko kayo for this year and makakasama ko pa kayo sa mga susunod na taon and for next year, 2026. And maraming salamat guys kasi 6 na taon na tayo sa YouTube guys. Maraming salamat sa inyo. And syempre, oh my God. Parang kapag graduate na ako, no, ano na ako, 1 dekada na ako sa YouTube. I didn't, kasi 2029 tayo graduate, di ba? Graduate, 2029. Oh, ayan. Grabe. Napakadami mong, naranasan rin dito sa YouTube. And isa rin to na hindi lahat ng nasa YouTube guys, yun yung totoo ha. And hindi lahat nasa YouTube. Kasi minsan mas malala ako sa off cam. Ayan. Kasi hindi naman lahat iyaan ko dito sa YouTube, di ba? Ang dami kong mga videos na gustong i-video for this year, pero mas lalo akong pinag-isipan or sabihin na natin dapat nagkaroon ako ng critical think na i-video ko ba to para sa views, pero hindi. For this year 2025 rin ay mas naging matalino ako na wala akong pakialam sa views, kaya ako nagvi-video para sa memories. Kaya nga kahit hindi ako monetize ay pinagpapatuloy ko pa rin yung video kasi para sa memories guys. Kaya, di ba? Kahit nangikringean ako sa mga dati kong video, hindi ko siya dinelete. Kasi doon ko malalaman na nag-growth ako. Doon ko rin malalaman na ang dami kong cringy moments, ang dami kong mas lalo akong lalo akong nagkaroon ng mindset talaga, di ba? Ayan guys, ayan. Thank you so much rin sa inyo guys. Maraming salamat for this year 2025 and maraming salamat at dahil makakasama ko pa kayo sa susunod na taon. Ayan guys, ayan. Thank you so much kasi tapos na tayo. And maraming salamat guys and happy New Year sa inyo guys. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Thank you so much guys and see you sa next year and see you sa 2026. Thank you so much guys. Magkita-kita tayo and thank you so much. Ayan. Thank you so much rin Roseanne sa pagiging natin dito. Ayan, grabe. Umabot tayo ng 50 minutes. Some of that baka hindi ko i-cut yan. Ayan. Okay. Maraming salamat sa inyo dyan guys and thank you so much sa pagpunta sa ating last video for this year 2025 and maraming salamat sa pagpunta sa aking video. Magkita-kita tayo sa susunod na video and magkita-kita tayo next year guys. Maraming salamat sa inyo and thank you so much guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa akin channel Ryan's Diary and mag-subscribe sa akin mga friends dito sa YouTube guys. Maraming salamat sa inyo and thank you so much guys. Ayan, maraming salamat. Ayan. Hindi ako magsasawa magpasalamat sa inyo kasi dahil nakasuporta pa rin kayo dyan sa akin guys, paulit and nakasama ko kayo sobra sa 6 na taon na aking journey. Marami pa yan guys, 7, 8, 9, 10, 11, 12 years or mas marami pa, baka umabot pa nga ito ng 35 years. Ayan. And thank you so much guys. Thank you so much guys. Happy New Year and see you next year guys. Bye guys. Bye guys. Bye.